pumunta ng Hong Kong eh. Binili ako ni Maharlika ng ticket. Kinuha pati ako ng hotel. Ayun, gumalaw. Palakpakan. Gumalaw yung kamay. Okay pa. Ayos. Oh, ito, binili ka pa pala ng ticket ni Maharlika. So, si Maharlika ang kumukumpa sa'yo, ha? Para ako pigilan mong magsalita. Bakit? Diba? Yung Ita nga nagsalita eh. Yun. Diba? Hindi naman sa ano ha, yung Ita nagsalita. Ba't ako pipigilin nyo? Yun, tangin na. Mataas siya sa Ita, yun ang ibig niyan sabihin. Tungkol dyan sa Ita mo, kasi parang sinabi mo, yung Ita nga pinagsalita, ako hindi. Pwede para mo sinasabi na buti pa siya, ano ba siya? Bakit siya nagsalita, ako hindi. Dito makikita mo talaga yung feeling entitled siya. Wow, mas may karapatan ako dahil Ita lang yan. Ganun ang dating eh. Sabi nga nila, the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin ko, ano talaga yung laman ng puso mo, sasabihin mo. Kasi parang ganito eh. Diba? Parang ganito, halimbawa. May nagsalita kanina. Halimbawa lang, may nagsalita kanina. Iisipin ko, bakit pinagsalita yun? Bakit ako hindi pinagsalita? O ibig sabihin, ang tingin mo doon sa tao na yun, mas mababa sa'yo at ikaw may karapatan magsalita. Diba? Parang ganun. Grabe. Basta, ganun ang tingin ni Morales sa sarili niya. Feeling entitled siya. Kaya ako, ito ang panghuling masasabi ko. Ito na yung panghuli. Maisog, parang awa nyo na. Gumawa kayo ng rally na ang mag-i-intro si Morales. Tapos siya na rin ang host, siya na rin ang singer, siya na rin ang mag-speech, at siya na rin ang finale. Tapos siya na rin ang host sa ending. Okay lang po ba yun? Maisog. Parang awa nyo na. Ako na nakikiusap. Kung gusto nyo, para maganda at sasabihin nyo, tangina, gagastos pa kami. Para lang ganun. Sige, ako na pong gagastos. Oh. Sagot ko na po yung sound system. Tapos doon na lang tayo sa Freedom Park para libre. Sagot ko na. Ako nang bahala. Tapos magpaskil lang kayo ng maisog na tarpaulin. Tapos maglagay kayo ng poster. Tapos mukha lang ni Morales ang naandun. Sige na po, ako, maisog. Ako nakikiusap sa inyo. Ako na ang gagastos kung ano man ang gastos doon sa event na yon, doon sa sound system. Gumawa tayo ng event para kay Morales. Siya lang ang magsasalita. Siya na lahat. As in, siya na lahat. Tapos kung sino gusto niyang papuntahin, siya mag-decide. Para tumigil lang ng kakaputak tong walang yan to. Walang ano eh. Wala lang sa hulog eh. Sisisihin pa ang SMNI, sisisihin pa ang KOJC. Sige na po, maisog. Pwede ba, Boss Dada? Boss Dada, at saka sino ba mga kausap na maisog? Si Master Judea. Pwede ba pakiusapan nyo naman na maisog? Oh? Sagot ko na po yung sound system. Pagsalitain nyo, magkaroon tayo ng isang rally na siya lang ang bida. Siya lang talaga. Sige, BMR, anong sasabihin mo? So, malinaw ito, Sir JM, bukas kasi mayroon tayong live kanina at yun nga yung atin pagkakandak dito ng interview sa inyo. Dahil para makita po muna natin kung hindi ba ito magiging complete. At nasa inyo naman po rin sinabi ngayon na ito ay oras ng pwede kayong bigay ng way. It's either maaga kayo or gabi na kayo mag-uumpisa. At nabanggit nyo kanina, Sir JM, na hanggat maaari nga wala nang uwian. Alam nyo, Sir JM, may nag-comment dito kanina. Na sinasabi niya, mananawagan tayo dun sa mga kasama nating OFW na mag-abot daw mayroon kami padalhan na tao na pang ano ng tubig man lang, pagkain, kasi baka umabot po ng ilang araw yan. Parang tumutog. Nababasa ko na to eh. Hindi na-discuss ni Boss Dada to, pero naamoy ko na to eh. Pumupunta na naman tayo doon sa mga donasyon eh. Parang sinasabi may mga OFW daw. Sino ba yung mga OFW dito? Mga OFW na gusto magpadala ng tubig. Alam ko na kagad ang puntirya nito eh. Huli ko na eh.
Buntikan na siguro, inaasahan niya, nasasabihin ni Morales, pwedeng ipadaan ninyo sa mga vlogger, o kayo na lang ang o kaya sasabihin naman ni BMR, o sige, kami ng mga vlogger ang magdadala ng inyong mga padala. Tama ba ako, BMR? Ganun ba yung gusto mong puntiryahin dito? Nagtatanong lang ako sa iyo, BMR, ha? Kasi parang alam ko yung mga ganyang style eh. Yung gusto nyong tumulong dito, sige, magiging magiging tulay ako sa pagtulong ninyo sa mga rally na to. Alam ko na yan eh. Tangin na, nangyari na yan noon eh. Alam ko na yan. Tangin na naman Ay, sus! Alam mo ba, kaya nga ako, ang daming mga ganyan, yung gusto nilang tumulong sila, tapos sasabihin nila sa akin, sir, sa'yo na lang namin padala. Ano ko, utusan nyo pa? Padala nyo ng diretso dun. Ayoko humawak ng pera. Nangyari na isang beses yan eh, yung pinadala sa akin, tapos chinap-chap yung chat namin. Alam mo kung sino yon? Si Marlica. Paano? Nagpa-event siya dyan. May gusto siyang event. Tapos ipapadala daw sa Duterte's Kitchen. Dahil ako daw ay malapit sa Duterte's Kitchen, dahil dun sa nag-handle ng Duterte's Kitchen, sa akin na lang ibibigay. Sabi ko, sige, walang problema. Pero sa kanya galing yung idea na yon, hindi galing sa akin yung idea na yon. Ha? Tapos chinap-chat niya yung aming conversation. Sinabi niya, pinadala sa yung pera, pero walang nangyari. Hindi niya alam, naka-video yun na nag-grocery kami at binigay namin sa Duterte's Kitchen. May video na yun. Lumabas yung video na yun. Naka-live si Mocha nun. Pero chinap-chat. Kaya mula noon, sabi ko, kung gusto nyo kung gusto ninyo na magpadala, diretso nyo na. Tangina, inutusan nyo na nga kami. Tapos, pagbibintangan nyo pa kami, magkano lang naman yung donasyon na yun. Gusto nyo, triple ko pa yan. Yung bang ganon, inutusan ka na nga, pinagbintangan ka pa. Diba? Tangin ng style yan, Andinig ko na yan eh. Gusto nyo pa ibalik yung ganyang style. Alam nyo, kayo mga OFW, ha? Makinig kayo. Sinasabi ko na sa inyo mga OFW, kung gusto nyo tumulong sa maisog, huwag nyo ipadala kung kanin-kaninong vlogger. Tangina, kami na naman kayo ng mga vlogger eh. Ipadala nyo ng diretso doon sa maisog. Meron silang tawag dito, meron silang Facebook. Padala nyo ng diretso doon. O kaya sabi nga nito ni Morales, dito lang tumama si Morales eh. Sabi niya, utusan nyo yung mga kamag-anak nyo, yung kamag-anak nyo magbigay doon sa event, pagdala doon sa event. Dito lang tumama si Morales eh. Na feeling ko lang naman na na-disappoint si BMR. Hindi ba pwedeng sa akin na lang padala para alam niyo na? Di ba? Ulitin ko. Mga OFW, pag gusto ninyong tumulong sa maisog, pwede nyong kaibigan ninyo, wag sa mga vlogger, sa mga kamag-anak ninyo, pabili kayo ng tubig doon, dalhin sa event. Ganun lang kasimple. Mayata yan dyan, Sir GM. Anong masasabi nyo dyan? Alam nyo, yan sa mga ganyan, dapat may mga kamag-anak naman sila dito. May mga kamag-anak sila. Kahit na sinong OFW, may mga kamag-anak yan sa Pilipinas. Bakit hindi nila i-course through o i-channel doon sa mga kamag-anakan nila? Kasi pera yan. Tukso. Ang pera, kakambal ng demonyo yan. Di ba? I-obligahin na lang natin yung sarili natin. Kahit na maging, sabi ko nga, maging organic. Andyan eh. Ilang people power na yung nasamahan namin eh. Nasamahan ko, personal. Naks man. Bida ka talaga. Ikaw na ba yan? Hindi yung ganyan na may mga kumukumpas. Hindi ganyan may mga kumukumpas. Kailan? Grabe, na-interview siya. Ang purpose niya para durugin yung kumukumpas. At para durugin yung KOJC, SMNI at si Pastor Kibuloy. Nagpa-interview siya dahil dyan. Yung nag-interview naman sa kanya, nga. Na alam naman ng katotohanan na hindi. Alam mo, sa totoo lang, hindi sa sinasabi ko na baka kasi sabihin ng mga Ensimada vlogger, yan pala ang purpose kaya kayo sinama ng KOJC para ipagtanggol sila. Hindi yun ang punto ko dito.
Ang punto ko dito, alam ni BMR. Alam ni BMR na organic ang KOJC. Alam ni BMR kung anong dahilan kung bakit si Pastor hindi lumalabas. Alam ni BMR yan. Kasi kasama namin yan. Laging pinapaliwanagan yan. Ang purpose ng KOJC kaya kami sinasama ay para ipaliwanag sa amin kung ano nangyayari. Sa madaling salita, dapat alam ni BMR yan. Dapat sinagot ni BMR, hindi totoo yan sinasabi mo, ganito yan, ganito kasi yan. Tulad na sinasabi ko ngayon, dapat in-explain niya kay Morales. Ano nangyari? Unless, sabi ko nga sa iyo sa inyong lahat, unless sa lahat ng mga paliwanag ng KOJC kay BMR hindi niya naintindihan. Unless hanggang ngayon hindi niya pa rin magets yung sinasabi ni Morales. O unless takot talaga siya kay Morales. Anong tawag doon? O sabi nito ni RJ Ann, toxic kayong lahat ba't nandito ka? Gusto mo pala ng hindi toxic. Maghanap ka ng jowa, magsalsalan kayo na magsalsalan. Doon, baka hindi kayo toxic. Ha? Kasi pupunta ka dito, tapos sasabihin mo, toxic kayong lahat. Ikaw, loner ka. Malungkot ka sa buhay mo, walang nagmamahal sa'yo, tapos pupunta ka dito, maghahanap ka ng kalinga. Maghahanap ka ng merong aaruga sa'yo. Maghanap ka ng iba. Ba't ka dito nagpapaaruga? Joe Bautista, salamat po. Punta-punta ka dito tas magpapaaruga ka sa amin. Wala akong panahon mag-aruga Sorry Oh, tuloy. Ito kailan ganito. Kaya nagkakakulay politika Maganda sana ang hangarin. Pero yung mga nasa likod, lalo na yung mga reliyon, ayan na. Diyan tayo nagkakaloko-loko. Saan ka ba naman ayan na naman yung isa, si Bibian Sandaton. Bakit ganyan ka ba? At kapwa mo vlogget, tinitira mo. So ibig sabihin, pag mali, hindi nasisitahin. Ulitin ko na naman, tangina, paulit-ulit na lang ako. Pwede bang pakirewind na lang yung paliwanag ko sa intro? Paulit-ulit na lang Paulit-ulit ka na lang. Kung hindi mo maintindihan, i-rewind mo mga 10 beses. Pag hindi mo pa rin maintindihan, tawagin mo yung boy nyo, paintindi mo sa kanya, papaliwanag sa'yo. O kung hindi mo pa rin maintindihan, tapon mo na yung cellphone mo. Walang silbi ang cellphone mo. Sige na, i-rewind mo na lang. Papaliwanag na naman sa'yo. Sino ka? Importante ka ba? Ba't gusto mo paliwanag pa sa'yo? Tuloy. Kita, 4 na beses akong sinabihan. 4 na beses din akong sinabihan na cancel. Lumalabas na dito na talagang kaya nagpuputok ang butsi nito ni Morales dahil kinakancel yung kanyang pagsasalita. Ang lupit talaga ni Morales. Kaya pala nagwawala dito para sa bayang kuno, pero ang dahilan dahil kinakansela siya. Yun pala yun. Salita ko. Naranasan ko yan sa Angeles. Anong problema ko sa kanila? Gusto ko bang masali dyan sa maisog na yan? Gusto ko bang masali dyan sa tops na yan? Nananahimik ako. Pinaskil ni Maharlika yung PIDEA document. Yan ang pinaka number 1 niyang kasinungalingan. Napaulit-ulit niya sinasabi dahilan ni Maharlika kung bakit siya lumabas. Kung hindi ka nga naman din loko-loko, mapapaniwala mo lang dyan yung mga bobo. Sa totoo lang, yung logic mo yan ang pinakabobong logic sa lahat. Alam mo kung bakit? Hindi naman binanggit yung pangalan mo, and yet lumabas ka. Kasi pagkakataon mo na sumikat, di ba? Lumabas ka. Pero ang totoo, hindi mo kailangan lumabas dahil hindi naman nakalagay yung pangalan mo doon. Naka-blur yun, parang Japanese yun. So hindi mo kailangan lumabas, and yet lumabas ka. So napaka number 1 mong sinungaling na sinasabi mo yan na ayaw mo naman sumali dito, ayaw ko naman sumali dyan. Kaya lang naman ako sumali kasi nilabas ni Maharlika. So sinisisi mo pa si Maharlika sa pagiging gusto mong sumikat. Sa totoo lang, di mo naman kailangan lumabas, wala naman magtatanong sa pangalan mo. Di ba? Hindi ko na lang ma-deny dahil sasabit talaga ako. Leyo na, ikaw Banat Bay, mula nang umanib sa'yo si Jay, nagbago ka na.
Kasalanan ni Jay. Pumunta ka dun. Tapos dun ka magalit kay Jay, ha? Huwag sa akin. Hindi ko na lang ma-deny. Okay. Pero anong ginawa nila sa akin? Ha? Sabi ni Lay, Yuna, idol pa naman kita. Wow, may utang na loob pa ako sa'yo, ha? Lay, Yuna, wag mo na lang ako i-idol. Do yourself a favor. Wag mo na ako i-idol, ha? Kasi magkakautang na loob pa ako sa'yo, eh. Ha? Oh. Sige na. Para hindi na ako, sandali, etong BMR channel ba to? Siya ba ito? BMR, ikaw ba to? Etong BMR channel, mag-unsubscribe kayo, di kayo kawalan. Iba. Iba dong BMR channel na to. Hindi ko malaman kung ano eh. Dahil hindi tungkol kay Kibuloy yung aking issue. Yun, lumabas na si Kibuloy. Kaya daw ba siya pinipigilang magsalita kasi hindi tungkol sa Kibuloy yung issue niya, PDEA Leaks? Huy, excuse me. Ang daming nagsasalita doon na hindi naman nila issue si Kibuloy. Ang daming nagsasalita doon na hindi nga binabanggit si Pastor Kibuloy. Wala namang, puro ka kasinungalingan na Morales. Ang daming nagsasalita doon that they're not in favor of Kibuloy or hindi man lang nila binabanggit si Kibuloy. Huwag mong gawa ng kwento yan. Huwag mong gawa ng kwento maisog na kailangan ng lahat na magsasalita doon ipagtanggol si Kibuloy. Excuse me, walang ganon. Dahil drugs yung akin? Tanungin kita. Ito simpleng tanong. Kung sinasabi mo drugs sa'yo, anong drugs ni Glenn Chong? Anong drugs? Anong issue ni Glenn Chong? Sige nga. Bakit pinagsasalita si Glenn Chong? Anong issue ni Glenn Chong? Siguro, wala sigurong follower ko dito o subscribe o banateros dito na hindi niya alam eh. Di ba? Sigurado ako lahat ng mga dito, mga subscriber, alam na alam ko anong issue ni Glenn Chong. Sige nga, sigurado ako ano issue ni Glenn Chong. Every time nagsasalita siya, araw-araw 'yun. Pag dumating na si Glenn Chong, alam ko na kagad kung ano speech niyan. Di ba? Si Maharlika nga pinagsalita, anong issue niya? Lisa Tanas, di ba? Paulit-ulit, Lisa Tanas. May kanya-kanya na sila eh. Pag si Glenn Chong, Smartmatic yan. Comelec, Smartmatic, Comelec, Smartmatic. Pag pinagsalita si Ka Eric, komunista, NPA, komunista, NPA. Pag pinagsalita si Maharlika, Lisa Tanas, Lisa Tanas, Lisa Tanas. Hindi ho lahat na nagsasalita dyan, binabanggit si Pastor Kibuloy. Minsan nga lang banggitin siya eh. Tapos sasabihin mo ngayon kaya ka hindi pinagsalita dahil ang issue mo ay tungkol sa drugs at hindi kay Pastor Kibuloy? Ano, BMR, buhay ka pa? Ano to, hindi mo malang Delikara mo, sir, salamat po Ano, BMR? Tutunga ka na lang dyan? Sana ako na lang nag-interview. Sana pala ako na lang nag-interview kay Morales. Kung tutunga ka lang pala dyan. Ako wala akong plano tumakbo sa politika. Wala rin akong plano kung ano man. Although sinabi ni Boss Dada na tumakbo daw sa party list I do not know. Kaya hindi ko muna babanggitin kasi hindi ako sure. Okay? Pero wala daw siyang planong tumakbo sa politika. So ibig mo bang sabihin yung mga pinagsasalita may planong tumakbo sa politika? O ano naman masama? Hindi ako kahit ako, alam ko, amoy na amoy ko kung sino yung mga nagsasalita at gustong tumakbo sa politika eh. Pero hindi ko sila kinokontra. Trip nila yun eh, bakit ba? Porket hindi ka tatakbo sa politika, ibig sabihin karapat dapat ka na magsalita. Gusto mo lang pala magsalita eh. Alam mo, Maiso, gumawa nga kayo ng event na siya lang ang magsasalita, itong Morales lang na to. Tingnan natin kung may pupunta. Ang ano ko lang, yung aking sabi naman ito, kay Atty. Trixie, tubig, kuryente, pagkain. Kanya-kanya yan eh.
Di ba? Oh, naku, Ano grabe. dyan? Pagkakadawit. Ayan, so ano? maganda yan ka, Sir Jonathan, kasi nga Tang ina, maganda pa yung sinabi. Maganda yan, Sir Jonathan. Oh my golly, what kind of vlogger you are. Have mercy on me. Have mercy. What kind of vlogger is this? Niyura ka na si Pastor Kibuloy at ang KOJC. Maganda yan, Sir Jonathan Morales. Anak ka ng weteng. Oh. Bisdak, yung hinahanap mong spy, mukhang si BMR yun. Mukha lang naman, hindi ako sure. Nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang. Bisdak! Di ba galit na galit ka na sinasabi mo may spy ang maisog? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Ako nagtatanong lang, ha? Ito, tanong lang ho ito, ha? Tatanong lang po ako. Bisdak! Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba, Bisdak? Sa tingin mo ba, Bisdak? Si BMR ang spy? Ano sa tingin mo, Bisdak? Hindi kasi, di ba sabi mo may spy ang maisog nagpapataasan ng ihi. Ang mga taga maisog. Tapos may spy. O, di ba? O, parang si BMR yun, ha? Ano ba, si BMR ba yun? Ano ba talaga, si BMR yun o hindi? Kasi dito, nilalait na maisog, nilalait na ang KOJC, nilalait na si Pastor Kibuloy. Tapos ang sabi, maganda yan, maganda yan, maganda yan. Sinabihan pa ng maganda. Ano to? Spy ba talaga yan, Nyor? Nyor, ano na Nyor? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako sa'yo, Bisdak. Hindi ka iimik? Porket kaibigan mo yan? Porket bisprin mo yan? Bisprin mo ba yan si BMR? Ano, hindi mo man lang kukundinahin? Kasi inaano na pinapayagan niyang makundi na si Pastor Kibuloy at saka si KOJC at ang maisog. Ano na, spy ba yan? Ano na, Nyor? Nyor. nailabas niyo po yung inyong saloobin. Dito naman po tayo ay patas naman tayo rito sa ating ginagawa, no? At ang sa atin lang dito, para wag magkaroon ng kalituhan sapagkat bukas... Itong si Edith Usman, hindi na kayo nakakatawa, nag-aaway-away na kayo. Pinagsabong na ang kapwa vloggers. Iyak pa! Sige na, Edith, iyak mo pa yan. Sige na, hanggang meron ka mahanap na jojowain dito. Sige na. Tuloy. Ay magaganap yung maisog rally. At sa inyo naman, it's either umaga kayo or gabi na. Palagay ko siguro baka o kahit umaga, mukhang hindi na kayo alis doon. Grabe ka naman, Anharot. Ang tanga naman ng sagot mo, BMR. Alam mo, sa totoo lang, ngayon ko lang kasi napanood talaga si BMR. Hindi ko kasi pinapanood yan kasi walang kwenta yung vlog niyan. Hindi, sa totoo lang ha, diretsuhan tayo. Ito sarili ko namang opinion to. Bakit? Masama ba yun? Masama ba yun? Hindi, opinion ko talaga. Walang kwenta kasi pag nagsasalita yan si BMR, kaya hindi ko pinapanood. Nung pinanood ko to, sabi ko, damn. Sabi ko, vlogger ba to? Vlogger ba to? Ano nang, bakit ganito? Magsasalita yung isa, ang layo ng sagot. Sumasang-ayon pa siya. Pero ang layo na naman nung follow-up. Kaya nga follow-up question eh. Follow-up doon sa topic na sinagot niya. Follow-up question. Hindi eh. Biglang nagsasalita to about do sa KOJC, hindi siya pinagsasalita. Ang sagot nitong isa, BMR, ano ba talaga? Alam nyo, ang purpose talaga niyang na yan, para mag-vigil, kasi Opo, sige po. Ito yung ano bang gusto natin talaga? Ano ba gusto natin? Manawagan, kumilos para doon sa pagbaba nitong magsosona? O sabayan lang yung magsosona? Kontrahin lang yung sasabihin niya. Ano ba gusto ng tao? Dapat inaalam ko anong gusto ng tao. Ano ba ang gusto ng tao? Hindi mo alam?
Akong sasagot sa'yo. Kasi parang ang gusto mo mangyari, pabagsakin ngayong SONA itong si Marcos. Yan ang sinasabi mo. I will educate you, Mr. Morales. Ang gustong mangyari nung iba at gustong mangyari nung ibang nagsasalita ay para imulat. Kaya nga, State of the Nation Address, meron report ang Pangulo. Ito ang sasabihin niya tungkol sa kalagayan ng Pilipinas na alam natin, puro palamuti, puro kasinungalingan lang ang lalabas doon. Andi dito yung gumawa ng SONA. Nakita ko kanina, napanood ko yung rally. Nagbibigay sila ng mga datos na totoong nangyari ng kalalagayan ng ating bayan. Sa madaling salita, sa tingin ko, yung SONA na ginawa ngayong araw na to ng SONA ng taong bayan is to educate the people kung ano talaga ang tunay na kalalagayan ng bawat Pilipino. It is education. Importante po kasi na bago kumilos ang taong bayan, kailangan matuto ang bawat Pilipino sa ano talaga ang nangyayari. Dahil ang media, busal na ang mga bibig. Dapat ang motibo nating lahat, hindi, "Oy, rebellion na tayo, pababain si Marcos." Remember this, Morales, makinig ka kung may utak ka. Makinig ka ha, kung may utak ka. Hindi pa sapat ang bilang. Kaya nga, paano mangyayari yon? Kailangan ma-educate ang bawat Pilipino sa tunay na nangyayari at kalagayan ng bansang Pilipinas. Edukasyon bago ang iba. Kung ano man ang mga susunod na hakbang, napaka-importante na naiintindihan ng tao kung bakit nila ginagawa. Sa ngayon, hindi pa naiintindihan ng tao yan. Nararamdaman nila, gutom sila. Nararamdaman nila ang taas ng presyo ng bilihin. Nararamdaman nila ang kahirapan. Pero hindi alam ng bawat Pilipino kung bakit tayo nagkakaganon. Kaya kailangan ipaliwanag yan sa mga rally. Isa lamang yung rally sa para magpaliwanag. Pero nandyan ang social media na mas tinitignan ng tao, especially ng mga taong hindi involved sa politika. Tinitingnan yan. Bibigyan kita ng background para sa kaalaman mo since medyo mahina ang iyong kaunawaan. Morales, alam mo ba kung saan nagsimula yung rally-rally na yan? Yan ay unang panahon pa lamang. Panahon ng mga Espanyol. Wala pang social media. Ewan ko kung meron ka na. Pero wala pang social media niyan, wala pang cellphone. Ang mga baryo, para malaman nila yung mga nangyayari, sila ho ay nagtitipon-tipon at merong mga magsasalita. O kung hindi naman magsasalita, meron niya mga ginagawang parang mga, anong tawag doon, nakalimutan ko na exact word, pero nagdadramatization sila doon. At through there, ini-educate nila yung mga tao kung ano yung nangyayari sa bayan, pananakop ng Espanyol. Kaya nga there was a time na pinagbawal yan. Dahil nga nakikita at sinasabi ng mga Espanyol na ginagamit sa propaganda itong mga gathering na to. Kaya lumabas yung libro na katulad na ginawa ni Rizal na Dole Mitangere at saka yung El Filibusterismo. Diba? Lumabas yun para i-educate ang Pilipino sa pang-aabuso ng mga praile. Yun o yun. Because pen is mightier than the sword. We must understand first before magkaroon ng kung anumang hakbang. Paano magagawa yan sa panahon natin ngayon? Yung rally, sa tingin ko okay. Pero hindi sapat at mas effective ang social media. You know why? Sa rally, ang pupunta dyan, tayo-tayo lang na nagkakaunawaan sa tunay na nangyayari sa bayan natin. Wala namang pupunta dyan na tagalabas, titingnan ko nga kung ano nangyayari sa bayan namin. Wala masyado. Kokonti lang ang pupunta dyan dahil sa ganong klaseng pananaw sa buhay. Kokonti lang po yun. Tandaan mo yan. Pero noong unang panahon, effective yun. Kasi nga walang telebisyon, walang cellphone,
limitado mga Pilipino noon sa pagdyaryo kasi hawak ng mga Espanyol. So nagpupunta sila sa baryo-baryo para sa mga gathering. Pero ngayon, para mas ma-educate natin ang Pilipino na lumaban at sabihin natin, alam mo ba kung bakit ganito ang presyo ng bigas? Alam mo ba ba't naghihirap tayo? Alam mo ba kung bakit traffic? Alam mo ba kung bakit winawalang niya itong mga nangyayari sa airport? Alam mo ba kung bakit ganyan ang itsura ng rampa ng MMDA? Alam mo ba bakit ganito ang mga nangyayari sa kapulisan? Para maipaliwanag mo yan, social media yan. Miles Wood, salamat po. Napaka-importante ng papel ng social media para maipaliwanag at mamulat ang bawat Pilipino. Kaya nga sinasabi ko, eto ang sagot. Social media, eto ang tunay na people power. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang rally, ha. Mahalaga yan to boost at yung bawat Pilipino na naka-realize na. It's more on celebration. It's more on para ma-boost lang. Pero yung realization, magsisimula yan sa social media. Yan ang purpose. Sa ngayon, alam ng tao na naghihirap sila. Alam ng tao na may problema. Alam ng tao walang nangyayaring pagbabago. Alam ng tao hindi natutupad. Pero hindi nila alam kung bakit nangyari yun. Yun ang ating ipaliliwanag. Yun dapat ang ating gawin. Hindi kontrahin yung maisog. Naintindihan mo ba? O ulitin ko na naman. Diba? Gusto mo makatulong sa pakikipagbaka para sa bayan natin? Ipaliwanag natin sa social media, ito ang dahilan, ganito. Ito nangyayari. Kasi sa social media, kahit ang isang taong walang pakialam sa politika, lalabas sa kanila yan. Kaya nga mayroong mga lalapit sa akin, sasabihin nila, uy, Banat Bay, napanood ko yung tungkol sa pinagtanggol mo yung mga banda. Tapos nung tiningnan ko, grabe yung mga mo. Yun yung purpose natin To educate them, kailangan natin pumasok ma-involve doon sa mga issue na kinakasangkutan ng buhay nila. Tapos, pag nakita nila yon, pinagtatanggol natin sila, pinagtatanggol natin yung ibang mga riders, pinagtatanggol natin yung ganito. At eventually, nakita nila, sino tong Banat Bay na ito? Napakagago dito. Mapanood nga yung ibang video. Tapos eventually, they will be involved sa politika. Kasi nga, gumawa ka ng mensahe na nakaka-relate sila. Hindi yung mensahe mo na bangagang presidente, araw-arawin mo yan. Sa tingin mo, yung mga hindi pa kumbinsido, makukumbinsi mo dahil araw-araw mo sinasabing bangagang presidente? Gumamit ka ng utak. That's what you call evangelism. Totoo. Pangangaralan kita para maintindihan mo. Ito, para lang sa kalaman mo, this is a biblical principle on how to evangelize. Nung bumaba ang Panginoon, ano ginawa niya? Tumambay ba siya sa loob nung templo? Nung bata siya. Pero nung nagsimula na ministeryo niya, nandun siya sa templo? Ano ginagawa niya doon? Nagpipreach siya doon? Araw-araw? Pinapaliwanag niya ang salita ng Diyos? Ano ginawa ng Panginoong Hesus? Lumabas siya. Nakisalamuha siya sa mga makasalanan. Hanggang pinagbintangan nga siya ng mga Pariseyo. Bakit ka sumasama sa mga magnanakaw, tax collector at saka mga nangangalunya? Alam mo kung bakit? Kasi kailangan niya maipaliwanag ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Na I'm not here to condemn you but to love you. I'm here to explain to you the love of God. Kaya ako kasama ninyo. Ipinapaliwanag niya yung mga nai-involve sa ganito, sa ganyan. Lalapit siya mismo pupunta doon. O, ilagay natin sa konteksto natin ngayon. Anong gagawin ng mga tao para mas maintindihan ang nangyayari sa gobyerno natin? Ito ang weapon, cellphone. Ipaliwanag mo mga issue sa cellphone. Sabihin mo, ito kasi nangyayari dyan, ganito. Alam nyo ba kung bakit ganito? Explain mo dito. Alam mo, ikaw, namamahalan ka sa bigas? Ito budget mo? Alam mo ba kung bakit? Kasi ganito yan, ganito. Paliwanag mo yung smuggling, ipaliwanag mo yung cartel, ipaliwanag mo importation. Doon nila maiintindihan. At doon sila mai-involve. Doon magbabago yung pananaw nila. Oo nga, niloloko tayo ng gobyerno.
Naintindihan nyo? At least, yung araw-arawin mong bangag ang presidente. Sino makukumbinsi mo? Sige nga ho. Ano, ikaw lang magre-revolusyon? Sarili mo, ikaw lang, kahit 2 lang, 5 lang kayo, nagpunta doon? 15, 20, nagpunta sa EDSA? Oh. Alam mo ibig sabihin nun? Sampal sa'yo yun, walang naniniwala sa'yo. Sampal sa'yo yun. Bilib na bilib ka, namin nagpa-picture sa'yo. Oh, may nagpunta ba? Doon sa EDSA mo? Wala. Paano? Wala kang makumbinsi. Kaya nga kung gusto mo makakumbinsi ng tao, ipaliwanag mo. Anong dahilan kung bakit mo sinasabi ito? Bakit ano bang epekto na sinasabi mo bangag ang presidente ha? Ikaw nagsabi, hindi ako. Oh. Na bangag ang presidente, anong epekto niyan sa buhay naming mga Pilipino na wala kaming pakialam sa politika? Explain it. Explain mo. Ano ba epekto nito? Hindi yung bangag. Tapos ako, nagsasaper ako, nagsasacrifice ako, bayani ako. Ano, may naniwala sa'yo? May sumama ba sa'yo? Wala. People power ba? O ano lang? Di ba? Ano ba? Ano ba ang gusto ng tao? Saan ba tayo patungo? Di mo alam? Saan tayo patungo? Ewan ko sa'yo. Daldal ka ng diba? daldal. Ano yan? Kasi dapat alam natin kung saan tayo patungo para ang tao, pangunahan natin, may direksyon. Ano yun, magrarally na lang tayo na magrarally? Dapat may direksyon tayo. May direksyon. At dapat hindi ganyan na, ayan, may kumukumpas na, wala, hindi magkakaisa eh. Alam mo ba't di nagkakaisa? Kasi nanggugulo ka eh. Ikaw ang nanggugulo. Oh, sa totoo lang, di nagkakaisa? Oh, kami nga, hindi nga kami parte ng rally na yan eh. Oh, nandun pa yung inaway ni Dada. Oh, hindi. Honestly, nandun si Bibian, siya ang host, inaway ni Dada. Nakita ka nag-post ngayon si Dada, ang sinabi niya, wow, tangina nyo, huwag kayong pumunta sa rally na to. Hindi. Ni-repost niya pa. Yun ang tunay na pagkakaisa. Even if meron tayong pinagkaiba-iba, pinopost pa. Pinaplug pa namin. Yun ang tunay na pagkakaisa. Eh ikaw, ano gusto mo? Magsalita. Tama, mali. Eh hindi ka pinagsalita, binibira mo na. Anong klase kang tao, Morales? Yung totoo. Nabudol na nga ang Pilipino. Ano na naman susunod? Nabudol na nga tayo ng bangag. Ano pa susunod? Sige, ano bang issue pinaglalaban? Bakit yung mga mga kumukontra dito sa channel natin, puro troll? Halatang gawa-gawa lang kayo, no? Palaaway ang banateros. Tanga ka ba? Kakapaliwanag ko nga lang eh. Kinokontra ko nga itong palaaway sa maisog. Hindi mo ba nagigets? Kinokontra ko nga itong palaaway sa maisog, palaaway sa KOJC at palaaway kay Pastor Kibuloy. Kinokontra ko nga. Tapos sasabihin mo kami pa ang palaaway. Sigurado ako, ikaw ang bataan ni BMR. Sa tingin ko lang talaga. Halatang halata eh. Oh. Saan itong mga issue na ito? Diba? Bakit hindi na lang magkaisa? Isang anuhan na lang. Diba? Ano Kasi yan? naman tong maisog, tangin na pagsalitain nyo nito si Morales. Galit na galit, din yung pinagsasalita eh. Ano na lang tayo? Gagano na lang tayo para lang doon sa ano? Ang hirap ng ganyan. Sa totoo lang. Hindi. Maricel, maraming salamat. Thank you very much. Ano eh. Pero ano yan, pang content lang. Diba? Pang ano lang. Dapat may direksyon. Kaya nga sabi ko nga, manawagan, ganyan. Tanga ba talaga yung mga nagko-comment dito? Kung ganun, wag na kayo mag-away.
Yun ang bobo talaga. Rewind mo ha, rewind mo. Pag-isipan mo na mawigi yung mga binibitawan mo. I-rewind mo. Ha? Binabanatan nga na... Tangina, ulitin ko na naman. Kahit ako, nairita na ako sa sarili kong kauulit. Binabanatan nga natin yung mga salot sa loob ng organisasyon. Ulit-ulitin na naman. Ano ba itong kabubuhan ninyo? Pakirewind na lang kung hindi nyo maintindihan, ha? Oh. Diba saan patungo? Dito sa EDSA Shrine, tipunin ng mga tao, tipunin. Kasi dumami. Diba may direksyon. Hindi pagkatapos uwian na. Gusto niya siya yung nangunguna, no? Bakit kasi ganito? Inaaway niya yung mga nagrarally, maisog. Tapos biglang sasabihin niya na dapat dito na lang sa EDSA kung sino yung isa sa organizer doon eh. Tapos tuloy-tuloy na dito hanggang dumami. Huwag kang aalis dyan, ha. Pag ako dumaan ng EDSA bukas at wala ka, maniwala ka sa akin. Jay Guevara, bago tayo mag-ride, daanan mo nga sa EDSA to, ha. Pag wala siya dyan, lagot talaga to sa akin. Wala mangyayari dyan. Tapos, aanuhin natin, bakit si ganito? Bakit yung ganitong grupo hindi sumasama? Bakit ganito? Ako na nga lang, hinarang ako eh. Hinarang ako ng SMNI. Ayan na, lumabas ayaw akong pagsalitain. Bakit? Ano na, BMR? Tutunganga ka pa rin. Tayo na, binanggit na si Pastor Kibuloy, binanggit na SMNI. Tunganga ka pa rin, BMR. Sige nga. Ganyan ba pagkakaisa? Hinarang? Hindi ko na-explain, ha, kung anong sinasabi nito, ha. Kasi yung sinasabi niyang hinarang siya, kesyo hindi pinlay yung video niya. Ang SMNI po ay hindi po parte ng organisasyon ng Maisog. Para lang sa kaalaman ninyo. Eto ha, uulit-ulitin ko. Ang sarap niyong tuktukan. Tigas ng ulo ninyo. Talaga. Naalala niyo yung nagpunta kami ng Davao. We were there with the Maisog and PRRD. Alam mo ba na wala ni isang taga SMNI doon? Because they're not part of Maisog. We were there. We were invited by Maisog and PRRD, particularly si Pangulong Duterte. It is because tinatanong nila kung ano ang sentimento sa social media. Wala ho ni isang taga-SMNI doon because they're not part of Maisog. They are helping Maisog in sound system, in bands, in logistics. Tulong lang sila. Sa katunayan, sinabi ko pa nga sa SMNI ito talaga, sabi ko, alam mo, yung ginawa ninyong araw-araw na rally sa Liwasan, sa totoo lang, napakaganda nun, ba't di nyo ulitin ngayon? 'Di ba? Kasi lang, ang concentration nila, dito nga sa KOJC dahil nilulusob sila ng mga sundalo at mga pulis. Hindi pala sundalo, pulis lang. So, hindi sila makapag-organize. So kung nagpupunta man sila sa Maisog, they're not part of the deciding people inside Maisog. Sila nagdi-decide sa loob ng Maisog. Sila ho ay tumutulong lang. There was even a time na muntikan niyang hindi sila papasukin sa Maisog. Hindi dahil sa hindi alam ng organizer na Maisog. Kaya lang, sa probinsya ito may local organizer yung Maisog. So hindi masyadong na-coordinate, hindi mapapasok yung mga crew ng SMNI. Hanggang eventually, it was just a little misunderstanding. Kasi may local organizer nga. Minsan kasi yung mga local organizer, hindi naman nila kabisado yung mga tao. So eventually, nakapasok na sila. Ganun no, yung partisipasyon ng SMNI. Hindi po sila parte na nagdi-decide kung sino magsasalita. Hindi po sila parte ng dapat bigyan ng mikropono dyan o di kaya kung sino yung pauupuin sa harap. Wala po silang kinalaman sa nagdi-decide sa Maisog. Malinaw?
Para lang sa kaalaman mo, Morales, para hindi ka nagmumukhang tanga sa komento mo. At syempre, si BMR, tunganga. Alam naman niya to. Hindi ko alam kung bakit di niya sinasabi. Hindi ko alam kung hindi niya alam to ha, pero sa tingin ko alam niya to. Eh, ilang beses na yan eh. Okay. Okay. Ayan, Sir JM. So, ibig sabihin, dahil nga sa mga tinura nyo na yan, nakahanda po kayo na pangunahan po na pwede po kayong mag-PGL. Ano ba ang tawag nyo pala dyan, Sir, anong tema pala nang gagawin nyo dyan sa EDSA, Sir JM? Yan sana, vigil. Anong tema yung na yan, para sa, ang, sana dito, yun, sana kaya nga sana. Pero wala may kumukumpas. Hindi ko alam kung ano yung gustong mangyari nito, kumukumpas na ito Di ba? Hindi para sa ito hindi sa pagkakaisa. Pagwawatak-watak. Malakas. Parang ewan ko hindi ko kinakailangan sila lang malakas kay ganito, sila lang malakas kay ganito. Ba't ganun? Ako, tignan mo nangyari sa akin. Gusto ko. Hindi mo ba napapansin? Tanga talaga. Nakakairita to si Morales. Yung mga banateros nga anchor na may programa na nga kami sa SMNI And yet, sino ang in charge ng social media ng Maisog doon sa huli nilang sa Clark? Sige nga, pakisagot nga ako. Di ba si Dan? Si Brothers Traveler? Oh. Kaya nga yung banateros, nakipag-coordinate pa kami kay Dan. Pwede naman kami magyabang-yabangan doon. Oy, putangin na nyo, banateros kami, taga-SBNI kami. Kami yung bida-bida dito Pataasan kayo ng ihi. Iyan Nabi, salamat po Hindi, totoo lang. Pwede naman ganun Sabi niya, ano to, therapy session ba ito? Hindi naman interview ito, wala nang counter argument. Oo nga wala ganun talaga pag mahina Hindi, totoo lang Ito lang ang tanong ko. Pwede kami magmarunong dun magmagaling Kaya lang, hindi naman kami parte ng organisasyon ng Maisog. Kahit pa kami mga angkor ng SMNI, kami nga angkor na, pwede kami magbida-bida dun O sino nagbida-bida dun? O sige nga, yung sa Pampanga, sino? Di ba ikaw? Saan ka ba naman nakakita ng ganyan? Tapos, para sa Diyos at sa bayan? Excuse me. Ano na, BMR? Lantaran ng minamak yung para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. Mali pa yung pagka-quote niya, parang ako. Tapos, nakangangap ka pa rin? Nga. BMR, sana lumalis ka na lang. Hindi, sana talaga, pinatay mo na yung yung camera mo, tsaka yung audio mo. Ang sagwa mong tignan dyan Oo, totoo, ang sagwa mong tignan, BMR. Binabastos harap-harapan sa'yo. Yung nagpapabuffet sa'yo. Yung nagpapapunta sa'yo sa Hong Kong. Harap-harapan binabastos sa harapan mo. Ikaw nakatunganga ka lang dyan. Sana lumayas ka na lang dyan sa live stream nyong yan. Pinagsalita mo lang ito si Morales. Nagpuputak mag-isa. Diba? Sabi ni Jay Guevara, BMR, magtanso ka na lang. Ako nga, may alok nga ako kay Jay. Kay BMR BMR, bigyan kitang 100,000. Lumipat ka na lang sa kabila. Mas bagay ka doon. Pare-pareho kayong ganyan mag-isip. Yung pag hindi scripted, hindi makapagsalita. Na-caught off guard ka ba dito, BMR? Sige na, bigyan kita ng BMR. Bigyan kita ng 100,000. Lipat ka na lang sa kabila. Hindi. Kasi sabi nga ni Boss Dada. Sabi ni Boss Dada, baka natatakot daw ito na tablahin si Morales kasi for the views ito. Ibig sabihin ng for the views, alam mo naman, pag may views, may kita. Baka gusto niya, malaki yung hindi niya pinapayagan na maputol ito kasi para mahaba yung views niya, maraming manood.
Kaya lang, bandang huli na realize niya, dinilit niya ito sa page niya O in-unlist niya, parang something like that. Pinrivate pala. Kaya lang, nadukot pa rin ni Dada. Ewan kung paano niya ginawa yun. Spy siguro to si Dada. Sabi ko nga, kung ganun pala, kung ganun hindi ako sure Kung for the views pala talaga ito si BMR, bigyan ko na lang siya ng 100,000, lumipat na siya. Kasi nakakahiya yung ganitong kasamahan mo. Tamimi. Hindi, totoo, nakakahiya. Tamimi. Nilalapastangan na yung Maisog, nilalapastangan na yung SMNI, nilalapastangan na yung KOJC. Nakatunga nga lang. Para sa Diyos at sa bayan. Tignan mo, minamak sa harakin mo yung katotohanan. Ano na, BMR? Nga? Ano pinoprotektahan? Diba? Ano yung ayaw yung Diba? Ano kayo nangyari? Pakicheck nga kung anong nangyari kay BMR. Hindi, pakicheck lang baka naman may nangyari kay BMR kaya natulala na ito na parang na ano na siya. Ewan ko kung ano nangyari dito. Pakicheck nga. Baka lang. Hindi ako sure kasi parang wala na, hindi na siya gumalaw. Diba? Hindi na siya gumalaw. Ayan Hoy! Akala ko pinagkakaisa. Diba? Akala ko pinagkakaisa dahil iisa Wala, nakatunganga na lang siya. Picture ba to o video? Parang bakit hindi siya gumagalaw? Ayun, bigla ako nag-worry dyan Parang hindi na siya gumagalaw yung pulso. Hindi, nagtaka lang ako. Hindi. Totoo to this is a real concern. Bakit parang hindi na siya gumagalaw dyan? Nakatunganga na lang siya Yung common denominator. Si bangag. Pero ba't ganito? Pinag-aaway-away. Kaya hindi na tingnan mo. Kanina pa siya nakaganon lang. Pumunta ng Hong Kong binili ako ni Maharlika ng ticket. Kinuha pati ako ng hotel. Ayun, gumalaw. Palakpakan. Gumalaw yung kamay. Okay pa. Ayos. Ito, binili ka pa pala ng ticket ni Maharlika. So, si Maharlika ang kumukumpa sa'yo, Si Maharlika pala ang kumukumpa sa'yo, Binili ka pa ng ticket, ito ang bata ni Maharlika. Tanong ko kayo. Sa mga nakikinig dyan, sa mga may utak dyan. Sige, sa mga may utak dyan, tanongin ko kayo. Diba sinasabi natin na Trojan horse, yung mga ganito, na ginugulo yung nasa loob ng organisasyon? Ginugulo nito Ginugulo nito yung SMNI, ginugulo nito yung Maisog. Sino nag-utos sa kanya? Sino sumusuporta sa kanya? According to Morales, si Maharlika. So kung ginugulo ni Morales yung Maisog, yung KOJC, yung SMNI, pati si Pastor Kibuloy, ginugulo niya. At ang nagtumulong daw sa kanya ay si Maharlika. So I therefore conclude na si Maharlika tumutulong sa isang tao na nanggugulo sa Maisog, sa KOJC at SMNI. Bakit niya tinutulungan ng mga ganitong tao? Ano si Maharlika? Kung may utak kayo. Hindi, kung may utak kayo, gamitin nyo. Unless, i-deny ni tulungan niya to si Morales. Pero pag hindi niya dininay na tinutulungan niya si Morales, na sinabi ni Morales publicly na tinulungan siya ni Maharlika, pumunta pa sa Hong Kong, binila ng ticket at hotel at taka ng ticket. Ibig sabihin, literal, ang tumutulong sa kanya si Maharlika. So, ibig sabihin, kung si Maharlika ang tumutulong sa isang taong nanggugulo sa loob, nagdi-divide ng mga lumalaban para sa bayan, ano ibig sabihin nun? If you're creating division, sabi nga, di ba, divide and conquer, yan ang pinakamatinding panlaban ng kalaban sa isang kalaban, di ba? Kaya nga, sinisiwalat natin to Kasi kami Banateros, ilalabas namin, i-expose namin kung sino ang naninira na nasa loob. At ito ang isa sa naninira na nasa loob.
sinisisi SMNI, pati KOJC, pati si Pastor Kibuloy. Oh, binigyan ng espasyo ni BMR, tinulungan ni Maharlika. Tanungin ko kayo, sino ngayon ang spy? Sino ngayon ang Trojan horse? Oh, kung may utak kayo, alam nyo na. Pero o di kaya dyan sa liwasan, sagot ko yung sound system. Ang magsasalita lang si Morales. Sige na, brothers travelers, sagot ko ng sound system. Sabihin lang sa akin kung magkano, tapos sasagutin ko yung sound system. Siya lang ang magsasalita, wala nang iba. Si Morales lang. Okay? Paki-hatid yung ano ko ha, yung mensahe ko ha, sa Maisog. Kasi nahihiya na ako kay Morales eh. Nahihiya na ako na hindi siya pinagsasalita daw na Maisog. So this time, magsalita siya mag-isa. Gawa kayo ng poster na si Morales lang ang nasa picture. Wala nang iba. 'Di ba? Parang Fight for Freedom brought to you by Morales. 'Di ba? Ganun. O kaya the anointing of Morales as a national hero. Ganun. Sige na ha, pwede ba? Nakikiusap ako. Hindi ho maganda. Hindi magandang hindi maganda. Ayaw ko sana magsalita. Pero kinakailangan malaman ng taong bayan. Yung mga nasa likod ng mga pumipigil diyan. Pero para ako pigilan ng magsalita. Bakit? 'Di ba? Yung ita nga nagsalita eh. Yun. 'Di ba? Hindi naman sa yung ita nagsalita. Ba't ako pipigilin nyo? Yun, tangin na. Mataas siya sa ita. Yun ang ibig niyang sabihin. Abril Amore, salamat po. Thank you very much. Yun ang sinasabi niya yung tungkol dyan sa ita mo. Kasi parang sinabi mo, yung ita nga pinagsalita, ako hindi. Pwede para mo sinasabi na buti pa siya. Ano ba siya? Bakit siya nagsalita, ako hindi? Dito makikita mo talaga yung feeling entitled siya. Dito makikita mo talaga na ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Dito makikita mo talaga na wow, mas may karapatan ako dahil ita lang yan. Ganun ang dating eh. Sabi nga nila, the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin ko, ano talaga yung laman ng puso mo, sasabihin mo. Kasi parang ganito eh. Diba? Parang ganito, halimbawa. May nagsalita kanina. Halimbawa lang, may nagsalita kanina. Iisipin ko, bakit pinagsalita yun? Bakit ako hindi pinagsalita? O ibig sabihin, ang tingin mo doon sa tao na yun, mas mababa sa'yo at ikaw may karapatan magsalita. Di ba? Parang ganun. Grabe. Basta, ganun ang tingin ni Morales sa sarili niya. Feeling entitled siya. Kaya ako, ito ang panghuling masasabi ko. Ito na yung panghuli. Maisog, parang awa nyo na. Gumawa kayo ng rally na ang mag-i-intro si Morales. Tapos siya na rin ang host, siya na rin ang singer, siya na rin ang mag-speech, at siya na rin ang finale. Tapos siya na rin ang host sa ending. Okay lang po ba yun? Maisog. Parang awa nyo na. Ako na nakikiusap. Kung gusto nyo, para maganda at sasabihin nyo, tangina, gagastos pa kami. Para lang ganun. Sige, ako na pong gagastos. Sagot ko na po yung sound system. Tapos doon na lang tayo sa Freedom Park para libre. Sagot ko na. Ako nang bahala. Tapos magpaskil lang kayo ng maisog na tarpaulin. Tapos maglagay kayo ng poster. Tapos mukha lang ni Morales ang nandun. Sige na po. Maisog. Ako nakikiusap sa inyo. Ako na ang gagastos kung ano man ang gastos doon sa event na yon, doon sa sound system. Gumawa tayo ng event para kay Morales. Siya lang ang magsasalita. Siya na lahat. As in, siya na lahat. Tapos kung sino gusto niyang papuntahin, siya mag-decide. Para tumigil lang ng kakaputak tong walang yan to. Walang Okay? Sinong host? Si BMR. Diba? Gago! Silang dalawa. Bakit ko kinuha ang host si BMR? Kasi oo lang siya ng oo kay Morales eh.